sa ano po, sa Pasay. Tapos po, pag po may mga activities po kami, meron po kaming gawain sa San Carlos. Doon po sa Guadalupe. Familiar po kayo doon. So yun po, yun lang po yung ano, parang brief profile po ng community po namin. Ano ko lang po, ibabahagi ko lang po sa inyo yung kung saan nga po nag-umpisa yung Divine Mercy. Paano po paano po siya nag-umpisa? Meron pong isang batang-bata, ang pangalan po niya is si Helena Kowalska. Nung naging madre po siya, ang pangalan niya na po is Saint Faustina. Lang po siya, grade 3 lang po ang natapos niya. Siya po yung, sa kanya po nagpakita ang Panginoon. Sa kanya po, yun po, dyan, February 22 po, yun, nagpakita po si Jesus kay Saint Faustina po. Tapos siya po yung mensahe ng Panginoon, gusto po ng Panginoon na ibahagi po ni Saint Faustina yung mensahe niya na sabihin mo sa nababagabag na sangkatauhan na lumapit sa aking naway puso at pupunuin ko sila ng kapayapaan. Hindi sila matatahimik hanggat di sila bumabaling ng buong pagtitiwala sa akin. Totoo naman po yan, di ba po? Kahit na sabihin natin na meron na po tayo lahat, kahit na po sabihin natin na dadating din yung time na yung mga prayers natin, ibibigay niya blessings. Pero still po, kung ang Panginoon wala po sa atin, empty po tayo, di ba? Tama naman po yun. So, yun po. Dahil po dun sa pagpapakita po ng Panginoon kay Saint Faustina, meron po siyang nabuong diary. Ito po yung diary po, 680 pages po. Andito po lahat yung mga mensahe ni Jesus kay Saint Faustina, kung paano po siya nagpakita. Then yun po, noong 1938 po, namatay si Saint Faustina sa sakit sa baga. Usually po, di ba, nung mga unang panahon po, di ba, yun ang mga sakit. Then po, ito po yun yung kasaysayan din ng devotion ng Divine Mercy. Kasi po, si Saint Faustina nga po, from Poland po siya. Meron po doon, nung sumiklab po yung ikalawang digmaan, nilusob po ng ibang bansa ang Poland. Pero yung tanging ang Vilnius lang po at saka Krakow yung nakaligtas. Marami po doon bomba na itinanim, pero dahil nga po sa pagpapalaganap ng Divine Mercy, nakaligtas po yung lugar na iyon. Doon po talaga masasabi natin na talaga pong pagka nasa Panginoon po tayo, ligtas po. Then yun po, noong 1959 po, pinagbawal po ng banal na papa yung pagkalat po ng devotion. Kasi nga po, marami gusto po nilang hindi po sila naniniwala na nagpakita po si Jesus kay Saint Faustina. And then po noon nga po yung arsobispo po ng Krakow, si Cardinal Wojtyla, siya po yung nag-umpisa po ng informative process para sabihin po na lahat po ng nandito sa diary, lahat po yung totoo. Mabilis ba ako? Okay lang ba? Tapos din po yun, noong 1978 na po, binaliktad po ng Vatican na yung lahat po ng sinasabi nila, inalis na po yung yung pagbabawal ng pagkalat ng devotion. Then po, yung pong sinabi ko nga po, si Cardinal, siya po yung si Blessed Pope John Paul II. So si Blessed John Paul II po, na dati nating papa na ngayon is blessed na po siya. Nagkaroon po siya ng parte sa pagpapalaganap ng Divine Mercy. Connected po siya kay Saint Faustina. Yun po, noong April 18 po, na-beatify si Saint Faustina. Then, nung pong April 30, that was 2000 po, si Saint Faustina po na-canonize. Siya po yung tinawag na Divine Mercy of Saint of Millennium. Yun po. Then po, nung May 1 po, last year lang po, di ba po na-beatify si Pope John Paul II. Ayan po. Ito po yung mensahe ng Divine Mercy. God loves us all, no matter how great our sins, His mercy is greater than our sins.
tama naman po, di ba, na kahit na po sabihin natin na makasalanan tayo, kahit na po palagi tayo nagkakasala sa Kanya, yung pong pagmamahal ng Panginoon is napakalaki sa kasalanan natin. Kahit na po yung mga kasalanan natin ay parang sinasabi natin na baka hindi na tayo patawarin. Sipin lang po natin yung laging, yung kung gaano kalaki yung pagmamahal niya sa atin. Opo. Meron lang pong meron pong ABC of mercy. Yung pong A, as for His mercy, gusto po ng Panginoon na lagi po tayong humingi ng awa sa Kanya, humingi ng pagpapatawad sa Kanya. Gusto niya po lagi na manalangin tayo sa Kanya, na parang hindi po natin, kahit na po sabihin natin na meron tayo, na parang okay tayo, ang gusto po ng Panginoon is lumapit po tayo lagi sa Kanya. Huwag po natin siyang ipagwalang bahala. And then po, yung sa B, be merciful po, kung ang Panginoon po nagpapatawad, nagbibigay ng awa sa atin.